Well, mga kapopong, kumusta? Well, maliban kasi dito sa ginawa ng Taiwan noon na pagpapalubog sa isang barko gamit ang isang torpedo nila, ay pag-usapan muna natin itong breaking news ngayon, ha? Well, paniguradong ang ilan sa inyo narinig na ang balita na ang ating gobyerno kasi ay totoong plano na talagang i-pursue ang pagbili ng sarili nating submarine dito sa Pilipinas, which is hindi lang isa, kundi 2 hanggang 3 mga submarines. Which is ang malaking tanong naman ngayon, ay ito ba na plano na ito magmamaterialize ba talaga? O magiging isang katotohanan ba talaga? Well, huwag kayong magugulat sa mga ipapakita ko mamaya, ha? Actually, kung pagbabasihan kasi natin yung third phase ng modernization plan sa ating military, ay kung hindi kasi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, ay ang research kong budget patungkol dyan tumataginting na halos 2 trillion pesos o halos 36 billion US dollars, na ang tanong uli kasya kaya yung budget na yan para doon sa plano ng ating gobyerno sa pagbili ng mga submarines para sa ating navy? Well, actually pwede naman, pero depende kasi yan sa submarine na bibilhin ng Pilipinas. Anyway, bigyan na lang kita ng example, ha? Well, noong March 2023 kasi ay ibinalita na ang bansang Australia bibili ng mga nuclear powered submarine sa bansang Amerika, na ang cost o halaga naman ng bawat isang submarine tumataginting na halos 3 billion US dollars kada isa. So kung tama man yung 2 trillion pesos ang magiging final budget para doon sa third phase ng modernization ng ating military, ay totoong kahit 3 pa talaga ang bilhin ng Pilipinas, ay totoong kayang-kaya talaga bilhin natin yan. Na ang isa pa sa malaking tanong ngayon, saan naman kaya bibili ang Pilipinas sa mga submarine? Bibili ba ang Pilipinas sa bansang Amerika? O kaya sa bansang Russia kaya? O sa UK kaya? O ang Pilipinas kaya sa France bibili ng mga submarine? Well, para sa inyo mga kapapong, ano kayang bansa ang pinaka-the best pagdating sa paggawa ng mga submarine? Anyway, since usapang submarine itong pinag-uusapan natin ngayon, ay itong bansang Taiwan kasi ay mukhang hindi talaga papatinag sa ginagawa ng China patungkol doon sa pagpasok nila sa mismong teritoryo ng bansang Taiwan. Pero napansin nyo ba na parang panay pang-aasar lang sa Taiwan ang ginagawa ng military ni Xi Jinping? At since nakakapasok na sila ng EEZ ng Taiwan, bakit hindi pa nila yan sagarin at mas lumapit pa sa Taiwan? Meron ba silang kinakatakutan sa Taiwan? Well, ang malaking sagot dyan isang malaking oo. Now, what I mean is, totoong kahit isang maliit na bansa yung Taiwan, pero still, kahit isang malaking bansa ang China, at marami rin silang mga military personnel, pero ang reality kasi totoong medyo kabado rin sila sa posibleng gawing aksyon ng Taiwan. Well, bigyan na lang kita ng halimbawa, ha? Well, halos ilang taon na kasi ang nakakalipas, ay totoong ang isa sa mga pre-practice ng Navy ng Taiwan noon ay ang tamang paggamit ng mga torpedo sa kanilang mga submarine. At totoong sabihin man natin na ilang beses na talaga silang pumalya o hindi tinamaan ng Taiwan yung practice target nila. At sabihin man nating medyo hindi pala medyo, dahil sabihin man nating sobrang mahal ng isang torpedo na nagkakahalaga ang mga modern type nito from 3 million US dollars up to 5 million US dollars kada isa, o halos malapit na mag 300 million pesos kada isa, ay totoong hindi talaga nang hihinayang ang Taiwan dyan hanggat hindi nila nakukuha yung accuracy o yung tamang sistema sa pag-target ng mga kalaban gamit nga ang mga torpedo, which is laking kasiyahan naman para sa Taiwan dahil for the first time noon successfully nila na tinamaan niyang barkong iyan. At ano ang resulta niyan? Well, yung data datos kasi ng sistema sa kung papaano nila nagawang masapul yan, ay yan na ang pinagbabasihan at ginagamit nila, at mas inimprove pa nila para ang lahat ng mga torpedo na kanilang
pakawalan magiging 100% na ang magiging accuracy. Natatamaan na nila yung mga kalaban nito. Well, yan nga ang isa sa mga dahilan sa kung bakit sa ginagawang pagpasok ng China sa EEZ ng Taiwan, pero still, hindi sila makalapit ng husto sa Taiwan. Well, dahil anytime kasi baka magulat na lang itong China na yung barkong sinasakyan nila ay unti-unti nang lumulubog dahil tinamaan na yan ng torpedo ng Taiwan. Well, kung ganito lang sana katapang ang Pilipinas sana noon pa man ay still hawak pa sana natin yung mga isla natin doon sa West Philippine Sea na ngayon naman kinokontrol na ng China at yung mga mangingisda nating mga Filipino na sa pangingisda lamang ang trabaho ay pati sila naaapektuhan na rin. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba ay dapat rin kaya nating gayahin ang tapang ng Taiwan upang hindi na tayo mabuli ng China? Well, siyempre gusto ko malaman ng iyong mga kasagutan, so i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!